May isang napakadelikadong nangyayari ngayon sa Asia Pacific at hindi pa ito napapansin ng mundo. Habang abala ang US sa digmaan laban sa Iran at sa krisis sa Strait of Hormuz, tahimik na kumikilos ang China libu-libong milya ang layo. Sa mga hindi nakakaalam, naglunsad ito ng isang tusong plano para palibutan at sakupin ang Taiwan at isinara ang 73,000 kilometers na airspace sa loob ng 40 days. Sa parehong linggo, inimbitahan ng Beijing ang opposition leader ng Taiwan at nagsalita tungkol sa kapayapaan. Tahimik na papalapit ang China sa pagkuha ng gusto nito. Sa kawalan ng US, maaring ito na ang perfect timing para kay Xi Jinping na ilunsad ang encirclement na ito mula sa loob at labas. Peace sa mesa, warplanes sa himpapawid, Japan nasa target, isang four-pronged operation. Pero sa pagkawala ng US ay pumalag naman ang Japan. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, nag-deploy ito ng missiles na kayang tamaan ng Shanghai. Ngayon, ang regional balance of power at ang Taiwan Strait equation ay nasa point na maaaring maging sentro ng mas mapanganib na global tensions. Sa video na ito ay ipapaliwanag ko sa iyo ng mabuti, simple at detalyado ang mga plano ng China at kung paano ito binasag ng Japan. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Nagsimula ang lahat end of March 2026. Noong March 27th, isinara ng China ang 73,000 kilometers ng airspace mula sa coast ng Shanghai hanggang sa Yellow Sea. Ang katotohanan na mas malaki pa ang saradong area na ito kaysa sa mismong main island ng Taiwan ay nagpapakita na hindi ito ordinaryong military exercise. Ang normal na military exercise ay tumatagal lang ng ilang araw at may specific na altitude. Pero ang notice na valid hanggang May 6th, buong 40 days, ay sinyalis ng isang kakaibang operational preparation. Ang restriction na umaabot mula sa ibabaw ng dagat hanggang unlimited altitude ay kayang itago ang military activities mula sa ballistic missile tests hanggang sa long-range aerial bombardment rehearsals. Habang nakalock ang ere dahil sa military blockade rehearsal na ito, ibang card naman ang nilaro ng Beijing sa diplomatic stage. Noong April 10th, nakipagkita ang KMT chairman na si Cheng Li-wun kay Xi Jinping sa Great Hall of the People, ang unang meeting sa pagitan ng opposition leader ng Taiwan at ng Chinese head of state sa loob ng isang dekada. Habang ipinapakita niya ang argumento ng reunification na ang mga tao sa magkabilang panig ng Taiwan Strait ay iisang Chinese nation, ang ganitong rhetoric na tinatawag ang pagbisita bilang peace mission ay naglalayong palalimin ang pagkakahati sa domestic politics ng Taiwan. Agad pagkatapos ng meeting, inanunsyo ng China ang 10 new economic improvement packages para sa Taiwan bilang bahagi ng taktik na gantimpalaan ang oposisyon at ihiwalay ang ruling DPP sa mata ng publiko. Tinuturing ito ng Regional Military Planning Circles bilang pagsubok ng PLA sa kakayahan nitong magsagawa ng tuloy-tuloy at pangmatagalang operasyon. Ang kakayahang isara ang isang area na doble ng laki ng Taiwan sa air traffic sa loob ng 40 days ay paraan para sukatin ang kakayahan ng air defense systems, radar networks at air assets na gumana ng sabay-sabay at tuloy-tuloy. Hindi tulad ng maiikling pagpapakita ng lakas noong 2022, ang aksyong ito ay may potensyal na maging totoong blockade, ang unang hakbang sa isang logistic strangulation scenario. Kapag binasa mo ang dalawang galaw na ito ng hiwalay, ang isa ay mukhang military provocation at ang isa naman ay diplomatic outreach. Pero kapag pinagsama mo, lalabas ang classic United Front strategy ng China. Gusto ng KMT ng dialogue. Tinatanggihan ito ng DPP dahil tingin nila trap ito. Ang lamat na ito ang pinakamahalagang tool ng China at ginagawa ng China ang mga galaw na ito nang hindi nagde-declare ng war. Parehong landas ay papunta sa Beijing. Pero ang pinakamatalim na sagot sa tahimik na galaw ng China ay galing sa Japan at hindi lang ito salita kundi armas. Noong huling bahagi ng March ngayong taon ay nag-deploy ang Japan ng Type 12 at Type 25 long-range missiles sa Camp Kangun sa Kumamoto. Hindi lang pangdepensa ang mga missiles na ito, abot nito ang eastern coastline ng China sa loob ng range. Ang range ng Type 25 ay kayang abutin ang Shanghai, ang pinakapopular na lungsod ng China at sentro ng ekonomiya nito. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Japan, ang counter-strike capability ay naging bahagi ng official doctrine. Unti-unting tinutulak ang limitasyon ng Pacifist Constitution. Pagsapit ng 2030 hanggang 2031, planong ikalat ang mga missiles na ito sa buong Ryukyu Islands chain hanggang Yonaguni. Kapag natuloy, ang southwestern islands ng Japan ay magiging parang missile shield na nagbabanta sa buong eastern coastline ng China. Direktang tinatamaan ng linyang ito ang naval routes ng China papuntang Pacific. Hindi natin sinasabing naghahanda ang Japan para sa war, pero gusto nitong maging handa sa war at ang missiles na kayang umabot sa Shanghai ang pinakakongkretong ebidensya ng intensyon na iyon. Pero hindi lang missiles ang usapan.
Ayon kay Japan Prime Minister Sanai Takaichi, ang pahayag niya na ang Taiwan crisis ay isang existential threat para sa Japan, ang pinakamalaking pagbabago sa security doctrine matapos ang World War II. Kapag bumagsak ang Taiwan, papasok sa military range ng China ang southwestern islands ng Japan. Pinag-aralan ito ng Tokyo at nakita ang resulta. Ang pagbagsak ng Taiwan ay nangangahulugan na mababawasan ng kalahati ang defense depth ng Japan. Sa ganitong konteksto, gumawa pa ng isang hakbang ang Japan noong March ngayong taon. Sa diplomatic blue book nito, ibinaba nito ang China mula sa isa sa pinakamahalagang bilateral relationships tungo sa pagiging important neighboring country. Sa diplomatic jargon, isa itong sampal, isang malinaw na mensahe sa Beijing. Hindi na namin kayo tinitingnan bilang strategic partner. Matindi ang naging reaksyon ng Beijing. Naglabas ito ng travel warning para sa mga Chinese citizens papuntang Japan at nag-apply ng diplomatic pressure, pero hindi umatras ang Tokyo, mas lalo pa nitong tinaasan ang level. Noong April 1st, naglabas ang Japan ng joint statement kasama ang France na nagbibigay diin sa stability sa Taiwan Strait. Sa unang pagkakataon, isang European country ang direktang nagbanggit ng Taiwan Strait kasama ang Japan. Hindi na lang Asia-Pacific problem ang Taiwan issue, kundi isang global security agenda item na. Ang involvement ng Europe sa isyong ito ay nagpapahirap sa Beijing. Kailangan na kasi ngayong harapin ng China hindi lang ang US at Japan, kundi pati posibleng Europe. Ang Maritime Self-Defense Force ay sumailalim sa pinakamalaking reform mula noong World War II. Ang Fleet Escort Force ay ginawang Fleet Surface Force at nagtatag ng Information Warfare at Amphibious Warfare Groups. Ang Amphibious Warfare ay depensa laban sa island landing operations. Alam ng Japan kung aling mga isla ang maaaring target ng ganitong operasyon. Ang Senkaku Islands ay matagal ng friction point sa pagitan ng China at Japan. Regular na nagpapatrol ang Chinese Coast Guard ships sa paligid ng Senkaku at sinasagot ito ng Japan sa pamamagitan ng pagpapadala rin ng kanilang mga barko sa bawat pagkakataon. Ang ganitong palitan ng patrol ay pwedeng mauwi sa banggaan anumang oras at ang airspace restriction ng China ay malapit sa area na ito. Ang geography ng 73,000 kilometers restriction zone ay hindi aksidente. Eksaktong umaabot ito sa operational area ng southwestern islands ng Japan at sa US Kadena Base sa Okinawa. Ang Kadena ay ang pinakamalaking airbase ng US sa Pacific. Ang mga aircraft na nagla-launch mula dito ay critical sa first hour ng Taiwan scenario. Ang mensahe ng China, kaya nilang kontrolin ang area na ito kahit kailan nila gusto, kaya nilang putulin ang access routes. Ang sagot ng Japan, dadalhin namin ang coastline ng China sa loob ng range namin. Hindi ito balanse, ito ay isang escalation. Parehong sinusubukan ng dalawang panig na pigilan ang kakayahan ng isa habang sabay na pinapalakas ang sarili nila. Iba naman ang sitwasyon ng South Korea pero hindi ito gaanong kampante. Sakop ng restriction ng Yellow Sea na nakakaapekto sa mga ruta papuntang Seoul. Ang malakas na economic ties ng China sa Seoul ang pumipigil dito na kumuha ng malinaw na posisyon. Pero sa likod ng eksena, mabilis na lumalakas ang defense cooperation nito sa Japan. Ang mga development na ito ay nagpapahalaga lalo sa mga regional alliances tulad ng Quad at AUKUS. Ang coordination sa pagitan ng US, Japan, Australia at India ay hindi na lang teorya. Isa na itong operational necessity. Bawat galaw ng China ay lalong nagpapalakas sa mga alliance na ito. Marahil ito ang pinakamahalagang consequence na hindi inaasahan ng Beijing. Ngayon, tingnan mo ang malaking larawan. Bakit nangyayari ang lahat ng ito ngayon? Nakikipaglaban ng US sa Iran. Nasa Hormuz ang mga aircraft carriers. May 50,000 troops sa Middle East. Nakatutok ang intelligence sa Islamabad. At sa eksaktong sandaling ito na hindi kayang tutukan ng Taiwan, kumikilos ang China. Walang analyst ang nagsasabing coincidence lang ito. Noong February ngayong taon, inatake ng US at Israel ang Iran. Isinara ng Iran ang Hormuz, isang bahagi ng oil ng mundo ang naputol overnight. 2 US Navy carrier strike groups ang ipinadala sa Middle East. Ang mga barkong ito ay karaniwang nagsisilbing deterrence laban sa China sa Pacific. Ngayon nasa Hormuz sila at may nabuo na vacuum sa Indo-Pacific. Hindi lang military ang vacuum na ito, may diplomatic at intelligence dimensions din ito. Mahigit 50,000 US troops ang abala sa operasyon laban sa Iran. Ang resources ng CIA at NSA ay nakatutok sa Middle East. Ang diplomatic energy ay ginagamit sa negotiations sa Islamabad. Hindi kayang mag-operate ng Washington ng full capacity sa dalawang front ng sabay at alam ito ng China, bihira lang magbukas ang ganitong strategic window at kapag nagbukas ito, ang mabilis kumilos ang nananalo. Mabilis kumilos ang China, nakatutok ang global media sa Hormuz, mga fuel pricing na sumisiklab sa Europe, ang energy crisis na sumasakop sa mundo, walang tumitingin sa NOTAMs ng Shanghai, tahimik na umaabante sa gitna ng ingay. Ang 73,000 kilometers area ay hindi lang exercise zone. Sinusubukan nito kung paano makakapasok ang US at ang mga allies sa region sa isang Taiwan scenario. Direktang apektado ang Kadena Base.
Ang kakayahang putulin ng access route na ito ay isang strategic advantage para sa China. Ang 40-day duration ay isang operational endurance test, sinusukat kung gaano katagal nilang mapapanatili ang air superiority sa isang tunay na conflict. Hindi lang ito military capacity test, kundi logistics capacity test din. Kapag pumasa sila sa test na ito, ang susunod na hakbang ay maaaring mas matapang pa. At isa pang realidad, ang Taiwan ang gumagawa ng higit sa 90% ng advanced chip production ng mundo. Anumang instability sa strait ay magpaparalisa sa global technology supply chain. Ginagamit ito ng China bilang double-edged weapon, pero ang direktang invasion ay sisira sa mga factory. Kaya mas pinipili ang siege, control ng hindi sinisira ang mga factory. Yan ang tunay na layunin ng China. Ipinapakita ng history ang escalation. At sa bawat hakbang, mas nagiging matapang ang China, mas nagiging tahimik ang mundo. Noong 1996, nag-test ng missiles ang China. Dumating ang US na may 2 carriers, umatras ang China. Noong 2022, ang post-Pelosi exercises ay pumalibot sa isla. Sa pagkakataong ito, hindi umatras ang China. Idineklara nito ang bagong normal. Kinundena ng mundo pero hindi nakialam. Ngayong taon, isang 40-day na tahimik na pagsasara ng walang paliwanag nananatili sa ilalim ng war threshold sa oras na pinakaabala ang kalaban. Tumataas ang bar sa bawat krisis at sa bawat pagkakataon, humihina ang response. Ang pinakamapanganib na bahagi ng dynamic na ito ay ang normalization. Ang 2022 exercises ay nagdulot ng shock mula sa mga world leaders hanggang sa UN. Lahat ay nag-react. Ngayon, ang 73,000 kilometers closure ay ilang araw lang sa balita at tapos na. Ang war sa Iran ang kumukuha ng lahat ng atensyon. Mahusay na minamanage ng China ang attention economy na ito. Dahan-dahang umaabante sa bawat galaw at tinaasan ang reaction threshold sa bawat pagkakataon. Ano ang krisis? Sa unang beses, nakakagulat. Sa pangalawang beses, nagiging concern. Sa pangatlong beses, nagiging normal. At walang nakikialam sa kung ano na ang naging normal. Sa dulo ng normalization process na ito, maaaring magising ang Taiwan na parang napapalibutan na ito nang hindi man lang nagpaputok ng kahit isang bala, walang barkong lumubog, walang ultimatum na ibinigay. Maaaring magising ang Taiwan isang umaga na ang paligid nito ay kontrolado na at walang nakialam dahil ang proseso ay dahan-dahang umusad na bawat hakbang ay nanatili sa ilalim ng crisis threshold at ang pasensya ng China ay mukhang walang hanggan. Pero ang walang hanggan na pasensya ay isa sa pinakamapanganib na sandata. Habang nakikipaglaban ng US sa Iran, tahimik na kumilos ang China. Hindi nag-i-invade ang China, pinapalibutan nito. Umaabante hindi gamit ang armas kundi pasensya, hindi gamit ang banta kundi ambiguity, hindi gamit ang war kundi gray zone operations. Nakita ito ng Japan at nagbigay ng pinakamatalim na military response sa kasaysayan nito. Ang missiles na umaabot sa Shanghai ay resulta ng kalkulasyong ito. Pero sa bawat escalation, mas kaunti ang reaksyon ng mundo. At iyon mismo ang gusto ng Beijing. Ang tanong na ngayon ay hindi na kung makikialam ba ang China sa Taiwan, kundi kung aling hakbang ang tatawid sa war threshold. At kung nasaan ang threshold na yon, walang nakakaalam. Marahil kahit ang China mismo.